o ni Vice President ng Vice President Sara Duterte Defense Team. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Sir Alvin. It's been a while. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Gaano po kahanda na ang defense team ni Vice President Sara Duterte? Handang-handa na po tayo. Today nga po yung ating unang araw ng paglilitis. Parati ko nga sinasabi, nung first round of impeachment, talaga namang ang disposition natin ay magkakaroon ng trial. So handa na tayo nun at handa din po tayo ngayon. Si Congressman Chua kakatapos lang po ng interview. May sinasabi siya na may mga pending motions po ang prosekusyon. What about yung defense? Kayo ba may pending motions din na kailangan i-resolve today? Well, sa amin naman po, dun sa aming naging tugon o yung tinatawag na answer na final namin doon sa articles of impeachment. Meron din kaming mga preliminary matters doon, like katulad ng petition namin sa Supreme Court. Meron tayong mga kinu-question na mga pieces of evidence na hindi naman naka-attach doon sa original complaint. However, ganun pa man, yun naman ay sinumite na namin sa impeachment court. At nasa sa kanila po yun kung kailan nila gustong talakayin yung mga bagay na ganyan. So, sa amin naman po, I think ang pending sa prosecution ng mga matters, handa rin naman namin sagutin kung kinakailangan mamaya. Ang inaasahan lang natin ay magkakaroon ng mga opening statements at titingnan po natin kung anong magiging disposisyon ng impeachment court, kung yung mga pending matters ay tatalakayin o kung didiretso na tayo sa witness or presentation of evidence ng prosecution. Kung si Congresswoman Jervy Luistro ang bibida mamaya sa prosecution with the opening statement, sino naman magdi-deliver ng opening statement sa depensa? Well, sa atin po natural lang na ang lead counsel natin ang talagang tatayo, no? So, si Attorney Sheila Sison naman po ang ating lead counsel. So, bagamat siyempre po may kanya-kanya tayong mga rules pagdating sa mga witnesses. Pero pagdating naman sa pangunahing sino ang pangunahing tatayo, it would always be Attorney Sheila Sison. And how long is the opening statement usually, Attorney Mike? Ito ba'y nakikita natin sa mga pelikula at mga serye na parang nagtatalumpati yung attorney at may time limit lang, hindi pwede yung buong hapon isa lang yung magsasalita. Tama po, may time limit, general statement kasi yan ng case, no, ng bawat panig. Pero ang nabigay pong abiso sa amin is around 15 minutes plus maybe an additional 5 minutes kung hihingin, no, upon request ang sabi. So tinatansya natin na sa ganyan mga 15 to 20 minutes lang po, no, kasi hindi rin naman natin siguro gugustuhin kung masyadong mahaba yung opening statement ng bawat panig. Okay na si Attorney Sheila doon sa 15 to 20 minutes na opening statement, Attorney? Opo, yan naman po ay napag-usapan namin at talaga namang ayaw din namin ng masyadong mahaba, no, na opening statements dahil syempre ang gusto talaga natin ay hindi na lalo pang madelay ang mga proceedings. And after that, anong expectation natin sa depensa? After the opening statements of both the defense and the prosecution, what happens? Opo, sa amin kasi right now nakadepende talaga sa gugustuhin mangyari ng impeachment court. Although syempre ang schedule ay diretso na kaagad tayo sa presentation ng evidence ng prosecution. I think may mga naging pahayag na maaring hindi yan mangyari today. Sa amin naman sa parte ng depensa, naka-ready kami, no? Whether it will be preliminaries muna, kung tatalakayin yung pending motions, kung pag-uusapan yung rules and procedures sa Supreme Court, sa impeachment court, dahil yan yung mga lumalabas na mga pahayag na kalaang mga araw. Or kung talaga namang didiretso na tayo sa examination ng witness or presentation ng tinatawag nating evidence in chief ng prosecution, ay handa rin tayo. So, we will just react accordingly kung ano man ang gustuhin gawin ng impeachment court. May preference po ba ang depensa kung sino ang magpipreside? Kung okay lang sa inyo na si Senate President Sherwin Gatchalian or mas gusto ng depensa na abogado para alam yung rules of court at iba pang legal terms and concepts? Opo, Sir Alvin, sa atin, ang parati nating posisyon ukol dyan sa presiding officer is kung sino man ang presiding officer, we feel that it is internal to the impeachment court. No? Nasa kanila yung desisyon. Ngayon, kung abogado o senator or just regular senator na hindi abogado, sa atin naman wala tayong pinipili dahil, alam niyo, it's unfair rin naman. No? Of course, bilang abogado, mas alam mo yung legal proceedings, pero kahit naman po yung mga senador natin hindi abogado, marami po dyan ay talagang may experience na sa impeachment.
At alam naman natin ang impeachment is very different, no, pagdating sa mga kaso sa regular court. So sa atin, I think may advantage rin naman yung mga hindi abogado pero may experience na sa impeachment. The same way na ang abogado at least mas maintindihan yung technical. So wala naman po tayong preference, Alvin. Sa atin naman kahit sino ay rerespetuhin natin at gagalangin natin bilang presiding officer. At kapag nailatag na po ng prosecution ng lahat na ebidensya, Attorney Mike, kayo po ay kampante na kayang-kayang lusutan ng Vice Presidente ang mga akusasyon laban sa kanya. Yes po, hindi lang po lusutan pero ipakita, no, na walang basehan yung mga aligasyon na binabato laban sa kanya for the past almost 3 years po. So tayo po nakatuon talaga yung pansin natin dyan at handa po tayong depensahan sa lahat ng ating makakaya yung ating Vice Presidente. And finally, syempre, hindi kita paalisin nang hindi ko rin tinatanong. Ang tanong ng lahat, pupunta ba mamaya sa opening si Vice President Sara Duterte o kayo na lang ang kakatawan sa kanya? Well, sa ngayon po, no, ayoko muna sigurong pangunahan kasi ayokong maging ang laman ng balita ay yung attendance niya. No? Gusto ko sana ang maging focus ay yung mismong proceedings. Pero ganun pa man, gusto lang natin paalala sa ating mga kababayan na ito namang paghaharap sa kaso ay ginagawa na ng ating Vice Presidente through her defense team. Ngayon, kung yung physical presence po niya, no, that's actually not required. Pero tingnan na lang po natin mamaya, no, dun sa mismong proceedings. So ibig sabihin, Attorney, just to, para lang malinaw, hindi pa natin sinasabi na hindi siya pupunta. Hindi nyo rin sinasabi na pupunta siya. Kumbaga, abangan nyo na lang mamaya kung pupunta siya o hindi. Ayoko lang kasi pangunahan, Sir Alvin, no? Kasi sa totoo lang, ayoko lang na maging ang headlines are focus is really her attendance. I'll just be very, very candid with you. But mamaya sa Senado, sagutin ko na siguro once nandun na tayo. Sige po, okay lang po yan. Naintindihan po namin. Attorney Mike, good luck po sa inyo mamaya, ha? Galingan po ninyo. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Sir Alvin. At magandang umaga po sa inyong lahat. I'm sure nakatutok kayo mamaya. So tayo naman po, no, hanggat makakaya, kung may mga tanong o may mga panayam, may pagbibigyan naman po natin mamaya. Maraming salamat po, Sir Alvin. Mabuhay ka, si Attorney Michael Poa, ang isa po sa mga defense lawyers at tagapagsalita ni Vice President o ng Vice President Sara Duterte Defense Team. So wala pa tayong alam, ha? Ayaw pa niya sabihin kung pupunta o hindi pupunta. Ha? Mamaya na lang ito sasagutin. Ano sa tantan nyo? Ano ba? Mapupunta o hindi pupunta, ha? Pero sigurado po tayo, may paid commercial po ako na kailangang ipasok at medyo overtime. Pagpasensya na pag may prosecution, may depensa, hindi ho ba? Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy! Boses na gigising